Magandang araw, mga bata at mga batang puso. Welcome sa mga kwento ni Lola, kung saan binubuhay natin ang mga paborito ninyong alamat at kwentong bayan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang magkaibigan. Ito ang Matsing at ang Pagong. Noong unang panahon, sa tabi ng isang tahimik na ilog, may dalawang magkaibigan. Si Matsing na malikot at si Pagong na mabagal pero matalino. Isang araw, habang naglalakad sila sa tabing ilog, may nakita silang isang punla ng saging na palutang-lutang sa tubig. Sabi ni Matsing, Pagong, hatiin natin ito, ha? Para pareho tayong magkaroon ng puno ng saging. Hinila nila ang punla papunta sa pampang at maingat nila itong hinati sa dalawa. Kinuha ni Matsing ang itaas na bahagi na may malalaking dahon. Tuwang-tuwa siya at sabi niya, Yehey! Sa akin ang may dahon. Si Pagong naman, ugat at puno lang ang napunta sa kanya. Tahimik lang siya, pero iniisip niya kung ano ang dapat gawin. Pagyayabang ni Matsing, Mas maganda ang nakuha ko, may dahon na agad. Siguradong mauuna akong magkasaging. Hindi na lang sumagot si Pagong. Tahimik niyang itinanim ang bahagi niyang may ugat sa lupa at dahan-dahan niya itong tinabunan. Si Matsing naman, itinanim ang bahagi niyang puro dahon kahit wala itong ugat. Nakangiti pa siya at sabi, Ako ang unang magkakaroon ng bunga. Lumipas ang mga araw. Umaraw, umulan at patuloy na lumipas ang panahon. Ang tanim ni Pagong na may ugat ay unti-unting lumaki. Naging malusog na puno ng saging na may malalaking berdeng dahon. Pero ang kay Matsing na walang ugat ay unti-unting nalanta. Hanggang sa tuluyan itong natuyo at namatay. Naiinggit si Matsing nang makita niyang namunga ang puno ni Pagong ng matatamis na saging. Gustong-gusto niyang matikman ang mga ito. Kaya lumapit siya kay Pagong at nagkunwaring mabait. Pagong, Sabi niya, aakyat ako para tulungan kang kunin ang mga saging. umakyat si Matsing sa puno ng saging. Mabilis at magaling siyang umakyat habang si Pagong ay nanatili sa ibaba, nakatingala. Pero pagdating niya sa tuktok, kinain niya ang lahat ng saging. Isa-isa niyang sinubo ang mga ito at wala man lang itinira para kay Pagong. Nagalit si Pagong pero hindi niya ipinakita. Tahimik lang siya at nag-isip ng paraan para maturuan ng leksyon si Matsing. Habang abala si Matsing sa itaas, naglagay si Pagong ng maraming matutulis na kawayan sa ilalim ng puno. Maingat niya itong tinakpan ng mga dahon para hindi makita. Pagkatapos kumain, sumigaw si Pagong. Matsing, tumalon ka na lang pababa para mas mabilis. Naniwala si Matsing at naghanda ng tumalon. Tumalon si Matsing lagapak. Diretso siya sa mga matutulis na kawayan. Nasugatan siya ng husto at napasigaw sa sakit. Galit na galit si Matsing. Hinuli niya si Pagong at sabi niya, Dahil sa'yo, nasaktan ako. Paparusahan kita. Tanong ni Matsing, Anong gusto mong parusa? Ihagis kita sa apoy o sa ilog? nagpanggap na takot si Pagong at sabi, Huwag po sa ilog, Matsing, kahit ano, huwag lang sa ilog. akala ni Matsing, iyon ang pinakamalupit na parusa. Kaya itinapon niya si Pagong sa ilog. Pagbagsak sa tubig, masayang lumangoy si Pagong at sumigaw. Salamat, Matsing, dito talaga ang tahanan ko. Naiwang galit at talo si Matsing sa pampang. At si Pagong naman ay ligtas at masaya sa ilog. Mga aral ng kwento. Huwag maging sakim at mapang-abuso tulad ni Matsing. Maging matalino, matiisin at mapagplano tulad ni Pagong. Ang kasakiman at panlalamang sa kapwa ay bumabalik sa gumagawa.
Salamat sa pakikinig sa kwento ni Lola today. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Matsing at Pagong, don't forget to like this video, subscribe to the channel, at panoorin pa ang iba pang kwento ni Lola. See you again sa susunod na story time.